So ningon si Rabbi Baal Shem Tov, the doctrine of the Hasgakah Piratit, kaning gitawag os Hasgakah, is the divine providence na siya sa English. It means that nothing is by chance. Walay hitabo din is kalibutan nga tsamba. Nga hitabo lang ni kay wala man ituyo wala daw dili daw. Ang tanang butang na hitabo gituyo gidaw na siya. It is decreed. So ang nahitabo kang kamo kang nuak, it is decreed. Gituyo gyud na siya. Dili na siya ingon by chance. Pagkabalo nimo na naghupo na ano. Tanaw pa man ka. So from this, your fellow is your mirror. So ang buhat sa uban is mao na ang ato ang kapanaminan. So the Baal Shem Tov say to his disciple, if your own face is clean, kung ang imong dagway limpyo kuno, the image you perceive will always be flawless. So kung imong dagway limpyo, ang imo kuno, ang tan-aw kuno sa ubang mga tao sa imo is otherwise, to what purpose? Flawless. But should you look upon your fellow man, kung tanaw daw ka sa ubang tao and see a blemish, it is your own imperfection. Matay na to ha. Naingon ang disciple ni Baal Shem Tov, kung imong naong limpyo, bisag kinsa pay mo tanaw ana, limpyo ginay imong tanaw. Pero kung ikaw mo'y mo tanaw sa uban nga imperfection, dili sila ang imperfection, kundi ikaw mismo nga nagtanaw. O maoy imperfection. If you look upon your fellow man and see a blemish, it is your own imperfection that you are encountering. You are being shown. What is that? You must correct within yourself. Ikaw daw mo correct. Kanong kita man ka sa ilang mali? Tungod kay nangita kag mali. Pagtanaw nimo nga, oy, nga bitya. Mudula nang dahil si mong nauna nga bitan, daghan na ka istorya mo gawas. So, dapat daw, imuha tong kuhaan to siya lesson. Nga bitya, tama. Malas-malas na yung pamuyo kay laman. So, ako di ko mga bit. So, i-reflect din mo sa imo sarili nga, di na ako nabuhat to. Okay, mali na. Ano daw, dapat, dili ni mo tan-aon ang iyang mali. Ang tan-aon ni mo nga kato siya, dili ni mo siya mabuhat. Muna, gusto nga emphasize ni Rabbi Baal Shem Tov. So this is what the Torah is telling us within it says, and they did not see their father Shem. Si Shem og si Hapet wala makikita. Shem and Hapet not physically see their father shameful state. Their face were backward. Nagpadulong si siyang amahan pero atubang sa likod ang ilang naong. They also did not perceive his guilt. Motong wala sila konsensya. Wala sila makonsensya. Wala po sila ma-disgrace. Unlike Ham, who's on the basement, pagkakita niya, nitanom na sa huna-huna, dahil, ano dito'y dagwis kong papa? Wala na. Daan pa nga ang iyang asawa, gabisyo pa, sa wala pa sila sa arka sa tugon. Wala man sila makasalaro sa sulod sa arka. Daay relasyon daan si Og sa gawas pa sila sa arka before the flood. Moto nakaanak sila si Amraphel. Anak nila daan. Pero sa arka wala na record diri. Wala record nga nakasala si Juan, pero sa wala pa sila nakasulod daan ang ana sila relasyon. Yes, gilibre, giluwas na lang siya gikan sa Kulawan ni Ham. Nahimong Salvador del Mundo si Ham. So the shame of the partner, the father, however, they simply did not see. So Noah awoke from his wine and knew what his younger son had done to him. So kita niya nga mo nagbuhat siya anak. So he said, "Cursed be Canaan, a servant of servants. Ulipon sa mga ulipon shall be to his brothers." So mahimo siya ulipon sa mga ulipon sa iyang igsoon nga si Shem. So then he said, ingnan niya si Shem, "Blessed be Adonai, Elohim of Shem, and Canaan shall be his servant. Hashem shall enlarge Japhet, akong padakon si Japhet, and he shall dwell in the tent of Shem, ug siya magapuyo diha sulod sa balay ni Shem, and Canaan shall be his
servant. Okay, Noah lived the flood 350 years. All the days of Noah were 950 years and he died. So the story of Noah's intoxication, one of the parachute which served as a warning against drinking wine. Wala akong gingon ganiha nga dunay warning bahin sa pag-inom. The term wine is a language of our sages, as synonymous to pleasure. Every time we feel pleasure, mo nang mag-inom og wine. Agipay ko kapasal ko bird. Inom ta, tagay ta, birthday na ko ron. Tagay ta. Muna siya. One who spent his life seeking the wine, bisan kinsa nga mugasto siyang kanabuhi aron lang mangita og bino, katong ang yang kuan bawa na siya lang gibuhat, magsige na lang pangitag bino. Tama na sto Mangita lag bino will find his end, degradation. Sa katapusan siyang mga adlaw pagkapakaulawan siya. Isa bagoy pala inom nga insaktog dungog. Uyak ka, mga tulog lang diya sa gawas. Dulog siyang suka. Kaya mga pare, Gamit man nila sa ilang mga misa. Hindi man na ingon nga kuan. So after the mabul, Noah lived to see his 3 sons branch out into 70 nations, and the world resettled. Noah was alive during the generation of the dispersion, and still saw Abraham Abinu, transmitting Abraham first-hand knowledge of the mabul. So nag-abot silang duha ni Abraham. Kaya si Abraham dito man sa kaliwat ni Shem, sa kaliwat ni Peleg, sa kaliwat ni Eber, sa kaliwat ni Nakor, sa kaliwat ni Tira, o sa kaliwat o ni abot kang Abraham. So nag-abot sila og si Noah mismo ang nag-transfer sa knowledge kung unsay nahitabo sa panahon nga nagdurong. So the first, sa dihang pagnaog nila, the descendants of Noah formed a single community. Isa pa lang sila, isa pa lang sinultihan, bahibro pa lang tanan. So wala pa sila nagsagol-sagol og sinultihan. Sharing one language and mutual words, migrating westward ang uban, they settled in the valley of Shinar. Kana Shinar mo na Babylon karon. Pero doon na lang sila isa ka sinultihan. Pagnaog nila, Cam, the son of Cush, begat the son of later became renowned as infamous Nimrod. So si Cam nanganak kang sa iyang apo si Nimrod. In fact, Nimrod is known by 3 names. So tulo ang pangalan ni Nimrod. Siya si Cush on account of his black skin. He was also named Amraphel. Amraphel. He was the first one to make use of the permission to eat animal meat. So pag naog ni Noah sa dang gitugutan ang tao nga mukaon og mananap, patyon lang dili lang kaunon nga buhi, ang primerong ni kaon ana is si Nimrod, which he used to hunt with spear and arrow. Soon his fame spread and unparalleled. So tungod kay maayo kay siya mupana, nailhan siya sa tibuok naong sa yuta, nahimo siyang inila, whose arm never missed the target. Wala gyud siya ingon nga na-miss ang pag-target niya sa kuan, wala siya record na, and he became the talk of the time. The true key to his hunting success, ang sekreto niya nganong wa gyud siya sipyat kada igo, is ang sanina ni Adam nga hinimo ni Shem. Nga naadto kang Shem, nga naadto kang Noah, naadto kang Seth, naadto kang Metusela, naadto kang Noah, naadto kang Cush, kang Cam, naadto kang Cush, naadto kang Nimrod. So mao na iyang sekreto. Was well concealed from everyone. Wala matago daw na sa iya sa tanan. When Noah had left the ark, he took out among the carefully preserved precious heavenly garments. So and made Adam. So iyang gibilin dito. And Cam stole them and secretly passed to his son Cush. And Cush gave it to his favorite son Nimrod. Adam's garment enable the wearer, kung kinsay magsuotan na,
to subdue all animal. Kaya niya kontrolon ang tanang mananap. The beast fell whenever Nimrod, who was clothed in Adam's garments. So, bisan kinsa nga beast, muluhod sa tubangan ni Nimrod. So, bisan pag tirahon niya na diha ang beast, tira siya diri, magpaigo, ginagtuyo ng mananap. Mao nang dili siya ma-miss. Kaya ang mananap mismo may magpaigo. Tungod kay under sila kang Nimrod. Pero wala makita sa mga tao nga maong ingon ana si Nimrod tungod kay nagsuot siya sa sanina ni Adam. Nakita na sa mga tao tungod kay maayo kuno kay si Adam, si Nimrod pa na. So ang iyang skill mo nakita, wala niya makita ang suot. Wala sila ka sabot. So Nimrod generation was acquired with the story of the Mabul. So ito siya ba? Sinitabo sa una. So, he dread the similar event. Mahitabo balik. Siya nga, mahitabo to balik, apikita ba? Ana si Nimrod. Most siya, they therefore search for a place where they could settle together in safety. So sa panahon nga niabot kang Nimrod nga basig bahaon tagbalik, muto nangita siya lugar. Asa nga nindot puy-an nga dili maabot og baha. So, mauna karon ang ilang naabtan is the Valley of Babil. Itong lugar, the valley, itong mga bukid sa Babil. And big enough to contain them all. So, igo gito nga masudlan nila tanan. So, the people now crowned Nimrod. So, tungod kay nila si Nimrod, maayo siya isugpod. Ilang ikurunahan si Nimrod. Ingon nga, hari over them. So, unsincere and all settled in Babil. He became ruler the entire population of the earth. So, nahimong hari sa tibuok kalibutan si Nimrod. Okay. Dunay napulo ka mga hari. Dunay nahimong napulo ka mga hari sa unang panahon. O sa karon. Una, Hashem. Siya ang unang hari. O forever nga hari. Then, second, Nimrod. Kaduha, si Yusef. Katong sa Kamparao. Na inila siya, ingon nga kuan. The fourth is King Solomon. Kalima, si Akab, Haring Akab. Ito amahan ni kuan. Natan, isa to katong kuan, Akab, itong dautan nga hari. Amahan ni Hezekiah. Then, the sixth was Nebuchadnezzar, hari Nebuchadnezzar. Seventh is Cyrus, itong king of Persia. Kawalo, si Alexander the Great. Kasiyam is ang Masya. O ang katapusan mahimong hari is ang Hashem. So, Nimrod just suggested to all people, kaya siya naman ang hari anong panahon na, gisuggest niya nga, let us build a big city in which all of us can live together. In it, we will erect a very high tower. Magbuhat ang taas kay nga tower. The idea was enthusiastically accepted by all nations. So, gidawat to sa mga nasod. Sige, buhat ang tower. Ikuyo mag-speaking si Kwan. O, mura man siya ka ng ahinti ba nga gwapo kayong istorya. So, iyang nadala ang Mitzrayim, niingon kang Kush, niingon kang kampot kang Kanaan. So, nadala niya ang mga kadagkuan. So, while all were anonymous about the necessity of the tower, their ideas about its purpose is different. So, asantang nagbuhat sila, lain-lain nilang idea. Buhaton na ko ni, buhaton na ko ni. Lain-lain sila rason. One part sa ilaha, ang naasahunan na in case of another flood, abot ganing laing flood up, dili ko dagan kay di na ko mabahaan. Mo nay usa ka rason nganong gibuhat ang kuan. Kaduhang rason, another group said, we will make ourselves a name intended to use the top of the tower to place a symbol of worship idols. Mahuman gani ning tower Babil dito sa kaibabuan, magbuhat kog ribulto dito nga magdalag espada. Akong hagiton ang makagagahom. Muna na kay kaduha. A third group, it is not right that Hashem alone is the position of the upper spheres, limiting the domination of the lower world. I will set up ang idol, ang tower. So, tulo. All the above mentioned groups thus had in mind to rebel against Hashem.
So silang tulo ka mga nagtukod diha, ang ilang hunahuna is to reveal Hashem. But there was yet a segment of the people who were worse denying Hashem. Pero dunay ikaupat katawo nga nag-deny kang Hashem atong grupuha. They had a rational explanation for every event. Nga ingon sila nga katong nahitabo sa mabul, kuan man to, dili man to siya tungod kinasuko ang Hashem. Natural phenomenon man to. Mahitabo to siya every 1,600. Nagbuhat sila calculation ba? So, kinahanglan magbuhat ang tower kay inikabot sa anang mga tuig at least naa na tay tower. So, kani mga tawhana is mga scientist ni siya di ay. Mga scientist nga mas worse pa ni siya kaysa tulo. Kay dili na siya mutuo na nag-exist ang Hashem. Mas may patuntulo kay makig-away ka nga siya but pasabot nituo pero gusto lang makig-away niya siya. Pero kani ikaupat mga scientist wala gyud pagtuo nga naa siya. Kay natural phenomenon na. So they stated once every 1,656 years the amount years between the creation and the flood. So the heavens shake, causing flood. To prevent heaven to collapsing again, we must take precaution by building support. So tabang sila buhat sa tower. The first pillar will be this tower. So magbuhat sila sa east, isa, magbuhat sa west, sa north, sa south. Unahon na to ni diri sa west. Sa east, kaning Babylon. Matoy, ingon sa ikaw. So the tower grow, and son was so high that it took a year to climb up the top. So daw, kumusaka daw ka sa taas, abtan daw ka sa katuig. Tayo sa taas. Saan naman nakataas? Sa ito ba, ang Tower Babel, kumusaka kuno ka, gikan ka sa ubos sa ground, kumusaka kuno ka, abtan kuno ka sa katuig. Gaya din ako. Yan nakataas sa Tower of Babel. So there were 2 rows of steps. So dunay steps na duha. Ang isang pasaka, ang isang panaog. Sa to paduha ka hagdanan pasaka dito. Ang isa para ra to entrance, ang isa para exit. Ana ang style sa So kung mo pasaka ka, dili ka basta-basta makababa. dito ka agi speakers gyud. Pikas ka. Kung saka ka di ka kanaog. Saka gyud ka sa taas. Saka mo tuyo ka na manaog. Kung mausabi mo na nagsaka, di ka kanaog. Kay duha man kadalan ang gibuhat. So fanatical were they in their zeal to complete the tower, that if a brick fell down, so grabe sila ka fanatic. Kung doon na kunoy mga bricks nga mahulog kayo sa Babylon, wala man goy bato. Motong kailangan sila magbuhat og bricks. So, pag nahulog daw ang bricks gikan sa taas, nya naay madatugan taw. Ang tao nga nadatugan, dili daw nila pansinon. Ang ilang istorya, saya nga sa bricks, oy. Asa mo importante, ang tao o ang bricks? Nila. Kung kita ipatanaw, importante ang tao. Pero sa ilahang panahon, dili importante ang tao. Importante ang bricks. Nga naman, lisod buhaton ang bricks. Kaya wala ba bato sa Babylon? Walay bato sa Babylon. Mo to, buhat sila bricks. So, importante kayo sa ilahang bricks. Breaks na katong sa sumo. Oh. So, Breaks sa sumo. paghulog ana, naay madatugan tao, bisag 5 ka buok na, buhay bali. Ang ilang istorya ana, saya nga sa bricks oy nahulog. Camping mo diha. Wala sila nagtanaw na ay 5 nga natagakan, bali wala lang sila. Ingon ana daw ka importante ang bricks. So a young man, 48 years old, was walking past in the site of construction. His name was Abram Bendira. So samtang gibuhat ang kuan, naglakaw-lakaw si Abram. So he was well known of being opposed to the tower project. Supak gid na siya. So beside Abram, daapay upa atulo. Kay upat na sila nga ni supak ana. Daapay tulo nga dili gusto nga buhaton ang tower. Si Abram, Noah, Shem og si Eber. Silang tulo ang supak nga buhaton ang Tower of Babel. So together with 70 angels descend. So tungod sa kasuko ni Hashem, tungod kay ang tao grabe na kaayo gibuhat. Ang Hashem together with the 70 angels is ninaog na siya. Hashem decided, I will give them one last chance to do teshuvah. Tagaan ko sila chance na magteshuvah. If they will seize the opportunity, kung dili sila magteshuvah,
they will be they will not be forgiven even though do not kung maghinulsol kuno sila, pasayloon sila. Bisan dili sila ngayon pasayloon. Tungod sa kanang friendship nga naa nila. Di ba nahinumdum ta nga ang Mabul gipatay sila tungod kay samok sila tungod sa rabire. Pero ang Tower Babel, although naa sila daw tantuyo kang Hashem, pero naa sila friendship, naa sila love, naa sila peace. Tungod kay nagkasinabot sila. So tungod kay nagkasinabot mo, pasayloon ta mo mga alam mo pasaylo. So since the generation do not return to Hashem, wala mga yung pasaylo, they meet the fate they deserve. So the population was repaid in accordance with the severity of their sin. So gisilutan sila. So the group which had stated, let us go up and stay top of the tower, aron kung naay flood mo abot, dili na ta matandog. So kini sila, so tulo ka klase nga tao. Ug ang ilahang silot is the lowest third. Those who intended the tower to become center of idol worship were punished through the confusion of their language. Hashem said this wicked undertaking could only be devised by... Okay. So the group which stated, let us go up to the top and save the flood of the globe, each of one returned to the country from the he had originally came valley of the sa kato ikaw pat gipapauli. Itong upat grupo ng masayentes gipapauli. The group which had said, let us make the tower to wage war, katong gusto makigirak to nasa pinakatap, nangahimong monkey, nangahimong spirits, nangahimong demons. Katupong nasa tunga nga nagsigi po kuan, o katong mga naghakot, is nangahimo silang 70 languages. Gilahugay sila. Mo tong mangayo og tubig ang isa kalayo ihatag, mangayo breaks ang ihatag kahoy. So samok na kay sila. Mo to nagkanya-kanya na sila scattered, depende kung kinsay magkasinabot. So the lowest third, unsa may nahitabo sa Tower Babel, human ato paglahugay. So ang nahitabo sa ila is the lowest third was swallowed by the earth. So ang Tower Babel nga taas kay gibahin sa tulo. Ang ikatulo ka bahin, ang unang bahin gilubong sa yuta, nalubong. So duha na lang kabahin. The upper third, ang kinatasan nga portion was burnt and the middle part remained standing. So tulo ka bahin, ang isa gilubong, ang isa nadugmok. Unya ang naa sa tunga mo ay nabilin. Nabilin daw na siya tut karon. So the lowest third swallowed and upper the third was burnt. And the middle part remained standing on the ground. To comprehend the gigantic height of the tower, ano daw masabtan nato unsa kataas ang tower, katong nabilin nga naa sa tunga, tong isa na lang ka parte, kung tan-awon kuno nimo ang tao dito sa ubos, mura na lang kuno puto. Habog lang yapon. Pero karon, kuha naman lang, foundation naman lang nabilin karon. Gamay naman lang kay naabay dagang mga kanang abog gani nga kuha. Ang pagdagan sa panahon ba, yuta nagdungag. Tungod sa usa nga bagyo nila, sa na tawag sandstorm, bagyo sa abog, sandstorm nga ang yut mo tabon so gamay na lang nabilin na niya. Pero sa panahon nga giunlod na siya, kung sa kabahin giunlod, ang pinakaibabaw isa kabahin giguba, gisunog, unya ang tunga nga bahin is taas pa. Kung tan-awon kuno nimo dinhi sa ibabaw, ang tao kuno sa ubos murag kutob. So pwede taas sa pagyod. Nya kay tungod sa dagan sa panahon, mao gani na daghang sa Israel daghang mga balay nga naa sa ilalom sa yuta. Nga gisigihag kalot karon. So therefore he named Babel for their Hashem confused Balal, the language of the entire earth. And from there Aduna Hashem scattered them upon the face of the earth. Katag-katag na 70 daghan ang sinutihan gikan sa isa. So last topic is Abraham's first year. So Noah's son Shem had a son named Arphaxad. Arphaxad fathered Shelah. Shelah's son was Eber. Eber Peleg. Peleg son of Reu. Reu son of Sirog. Sirog bigat Nakor. Nakor bigat Tirak. Tirak Abraham. So Nakor and Abram.
So Haran had a son. Si Haran, so si Tira na ay tulok anak. Ang anak ni Tira, si Haran, si Nakor, ug si Abram. Si Haran, dunay anak, si Lot. So, igaaga, pag umangko ni Abraham, si Lot. Si Lot, dunay duha ka anak, babae, si Milka. Oh. Who became the wife of her uncle Nakor. So, ang anak ni Haran, nga si Lot, nanganak kang Milka, sa ato pa, apo ni Haran, si Milka. Si Milka, ang iyang bana, is si Nakor, igsuon ni Haran. Igsuon siyang lolo. So, apo ni Nakor, ang iyang asawa, si Milka. Who became the wife of his uncle Nakor. And Sarah, also called Yishka, so, anak po ni Haran, kay duhaman ang anak ni Haran, si Milka o si Sarai. Who also wed the younger brother of her father's Abraham. Nga mo mo asawa ni Abraham. So Sarai was barren, having no children, walay anak. So the parshat of Noah concludes by telling, natapos pinaagi sa pagsulti that the entire family nga ni Abraham nagpuyo dito sa Ur Kasdim. Katong gideclare ni ni Nimrod, from this on, the God of Abraham will be the God of Ur Kasdim. Amen. So namatay si Tira at the age of 200.